Magandang araw mga kababayan. Kamusta na kayo dyan sa Pilipinas? Sana ay magkasundo ng maayos. Ayun ang wish ko. Okay mga kababayan, nagbabalik tayo kasi kailangan natin magsalita. Ating pag-uusapan ngayon ay itong walang katapusan na naghahanap sila ng dahilan or cases na para lang ma-involve si Vice President Sara Duterte at saka si ex-President Rodrigo Duterte. Walang katapusan itong mga binabato ng mga senators, congressman or woman. Walang katapusan. Nakakasawa. Ito ba ang mga ugali ng mga tao na mga mal-educated? Politika talaga. Alam ninyo, sa tingin ko, itong mga tao na mahilig tumahol, mahilig maghanap ng mga fake cases, mga fake na mga witness, pero wala naman silang na-accomplish. Okay, mga kababayan, pag-usapan natin ito na si Inday Sara Duterte ayaw talaga tantanan nitong mga senadors o na binigyan nila si Vice President Sara Duterte ng secret fund para sa education. Kung ginamit naman yon ni Sara ng 11 days, I think there is no question. Bakit? Dahil gusto niyang i-dispose kaagad. Ayaw niya na i-keep sa kanyang kamay. Kasi mayroon siyang reason. Once na i-keep mo ang pera sa kamay mo, napupunta sa ibang mga project. At yung pera na yun ay para talaga sa education yun. So, i-dispose niya. Ngayon, inatake siya. Kasi 11 days lang niyang ginastos. Alam ninyo mga kababayan, iyon lang ang unang dahilan na ginawa nila kasi gusto nila na magkaroon talaga ng kaso si Vice President Sara Duterte. Nag-succeed ba sila? Hindi, no? Then, pangalawa, itong impeachment, si House Speaker Martin Romualdez ang tumira sa kanya. Nag-succeed ba sila? Wala din. Dahil ang kanilang mga puso ay mga demonyo. Dahil kung hindi demonyo ang iyong puso, i-guide ka ng maayos. So wala din nangyari doon. Pangatlo, nag-announce si Trillanes o kung sino pa dyan na mayroon ng warrant of arrest si ex-president Rodrigo Duterte na galing sa ICC. Nagkalat na yon. Napaalarma ang buong bansa. Mga tao naghaka-haka na, nagtanong-tanong, maraming mga questionable doon. Ngayon, hindi rin nag-succeed si Trillanes. Dahil puro kasinungalingan. Kung anong mukha nila, ganon din ang ugali nila.
Naging satisfied ba sila? Hindi. Ngayon, dito na naman sa case ni Pastor Quiboloy. Dinawit na naman nila si Vice President Sara Duterte. Kasama pa rin si ex-President Rodrigo Duterte. Ano, natiklop kayo sa sagot ni Sara Duterte? Bakit nga pala kayo tumahimik? Dahil alam ninyo na kabalaskugan ang ginagawa ng mga gobyerno natin, yung present government ng Pilipinas. Sige lang, atakin ninyo ng atakin si Sara Duterte. Dahil ang mga tao hindi na naniniwala sa inyo. Mas lalo nilang susuportahan si Sara Duterte or yung Duterte family. Lalong naging strong si Sara dahil hindi siya nagabitaw ng mga salita na hindi tumbok or hindi tama sa mga boto ninyo. Once na magsalita siya, determinado. Walang pabalik, walang paliko, or walang paligoy-ligoy. Tamaan talaga kayo. So ngayon, ano pa ang isusunod ninyong ibato kay Sara Duterte? Mayroon pa ba kayong maibato sa kanya? Dagdagan pa ninyong pag-iisip. Dahil kung ang inyong binabato sa kanya ay puro man lang kasinungalingan na kasing kasinungaling kung tingnan ang mga mukha ninyo na mga wala ng dugo. Kagaya dito kay Hontiveros. Mayroon niyang bontot na inuupuan kaya takot yan na umupo si Sara Duterte as president in 2028. Lahat ng mga bontot ninyo na yan, puputulin yan. Kaya gumagawa kayo ng kung ano-anong kalukuhan, pero wala namang maniniwala sa inyo. Dahil once na sinagot kayo ni Sara Duterte, tamang-tama sa dila ninyo hanggang lalamunan. Professional siya pag sumagot. Kayo, ngal-ngal kayo ng ngal-ngal. Wala namang katotoran. Gagamitin lang ninyo yung pera ng bayan para sa inyong mga witness na yan. Mga fake witness. Dapat lahat kayo ay balikan ni Sara Duterte at siya ang magsampa ng kaso sa inyo. Dahil ang ginagawa ninyo, paninira. Kumukuha lang kayo ng mga fake news, fake witness. Dapat sa inyo ibalik yon. Nagasira kayo ng reputasyon ng tao, reputasyon ng bansa. Anong ginahangad ninyo sa politiko? Para patuloy kayong lalamon sa kaban ng bayan? Hindi pa ba enough na ayan, nauubos na? Lumalangoy na ang bansa,
nalulunod na. Kung mayroon pang another 4 years, lubog na lubog na. Lubog na ang ating mga mamamayan. Dahil kayo ang nakikinabang. Dapat ang pag-uusapan ninyo dyan sa Senado ay hindi lang puro attack ng mga kapwa ninyo. Maghanap naman kayo ng mga project na ikakatulong ninyo sa bansa, sa mamamayan na magkaroon ng trabaho, matanggap nila ang kanilang mga beneficiary. Pero hanggang ngayon, 2 taon na kayong nakaupo sa Senado, wala pa rin kayong project. Nasaan na yung PhilHealth? Napakinabangan ba ng mamamayan, ng taong bayan? Noong panahon ni Noynoy Aquino, narinig ko na yan, na involved si Hontiveros sa fund ng PhilHealth. Ano nga pala ang nangyari doon? Wala nang nagsalita, wala nang nag-open. Kasi ang presidente noon or yung government noon ay kaalyado ninyo. Natakpan na yon, nawala na. Ngayon kayo, kung makabukadkad, maka-accuse kayo sa mga Duterte, sobra-sobra. Alam ninyo yung mga gina-accuse ninyo na yan kay Sara Duterte, nandyan yan sa inyo, sobra pa. Tingnan ninyo ang sarili ninyo. Kung gaano nakahaba ang buntot ninyo habang naglalakad kayo. Ang kaluluwa ninyo lumilipad na sa impyerno. Hindi ba kayo niyan natatakot sa sarili ninyo? Tigilan na ninyo yan para magkaroon ng peace of mind ang ating bansa. Tulungan na lang ninyo ang gobyerno natin. Ang pinuno ng bansa ay lumulutang. Kaya pati kayo lumulutang na rin. Dahil ang nasa isip ninyo ay puro pera. Ngayon, punta naman tayo dito sa isang senador na hinahangaan namin. Hinahangaan naming mga OFW. Gina-idol nga natin. At sana lang ay hindi totoo ang mga lumalabas na yan na accusation or pagtatanong ng mga tao sa inyo, sir. Dahil dito sa PCSO. Sana hindi mo pinalit ang inyong quality, inyong personality, hindi ninyo ipinalit sa pera. Sana hindi totoo. Dahil ang sabi mo, isa kang tagapagtanggol ng mga OFW. Nasa bayan ka. Pero sa ngayon, sa tingin ko, ang tanong ko, saan tatakbo ang mga mamamayan? Wala nang Senado. Pera-pera na lang. Wala ng Kongreso. Pera-pera na lang. Nasaan ang pinuno ng bansa? Lumalangoy.
Sana ang nilalangoyan mo, pinuno ng bansa, ay yung ilog na matahimik at hindi yung ilog na maingay. Dahil kung nasa maingay kang ilog, walang laman. Pero pag sa malalim ka na ilog lumangoy, iyon ay punong-puno. Kaya mga kababayan, patuloy ang ating laban. Dahil kung hindi tayo lalaban sa katotohanan, ang ating bansa ay lulubog. Pilipino tayo. Kaya tayuan natin ang ating bansa. Maswerte tayo. May bansa tayong walang civil war. Pero huwag natin hintayin na magkaroon ng civil war ang ating bansa. Tayong mga OFW, magmatyag tayo ng husto. Tayo ang magdepensa ng ating bansa. Tumayo tayo ng husto. Dahil ang ating government, hindi natin maaasahan. Balang araw, ibenta niya ang bansa natin. At sila ay lilipad dahil may pera sila. Sa mga Duterte, nandyan pa rin ang mga suporta ng ating taong bayan. Ang ating bansa nangangailangan ng pinono na kagaya ninyo. Kaya mga kababayan, huwag tayong matakot. Kung mayroon kayong opinion, sabihin ninyo. Huwag kayong manahimik. Dahil kung manahimik lang tayo, ilalagay nila tayo sa bulsa. Tingnan ninyo si Jose Rizal. Ipinaglaban niya ang bansa natin. Kahit patayin man siya, hindi siya natakot. Basta ang pagpatay sa kanya ay nakaharap siya at huwag siyang patalikurin. Kaya mga kababayan, tumayo tayo. Hindi rin tayong klaseng tao na magsaludo lang tayo sa ating gobyerno na pinapakain na kayo ng uod. Huwag kayong matakot. Kung mayroon kayong masasabi, sabihin ninyo. Of course, nandyan pa rin ang respeto natin sa ating present government. Sana naman, pinonong presidente, huwag kang magpadikta sa mga tao sa palibot mo. Ikaw ang presidente. Ikaw ang masunod. Tigilan mo na kung ano man ang mga bagay na pinapasok mo sa sarili mo. Isipin mo ang bansa natin. Para mahalin pa rin kayo ng tao. Kaya mga kababayan, kailangan very careful tayo. Maging aware tayo. Mga kababayan, huwag kayong matakot. Gamitin ninyo ang otak ninyo, ang isipan ninyo. Buong katawan ninyo ay buong buo. At hindi lang kayo para takot-takutin ng mga politiko, mga may pera,
Huwag kayong magsaludo sa mga tao na may pera. Dahil once na magsaludo kayo sa kanila, that means gine-give up ninyo ang sarili ninyo sa demonyo. Kayo nasa matuwid na daan, sabi. Kaya huwag kayong lumiko. Tuloy lang tayo. Okay, mga kababayan, ingat-ingat lang kayo. At suportahan natin ng husto ang mga taong pinagkatiwalaan natin. Walang iba kundi si Sara Duterte. Para maging strong siya. Professional siya. May utak siya. May puso siya. So maraming salamat. Mahal natin ang Pilipinas.